Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Welcome back to our channel. So it's another day, it's another vlog for you to learn. Meron na naman kami ituturong basic tutorial sa inyo mga ka-DIY. Short vlog lang po ito, kaya wag po kayong maglilipat ng channel. So i-flex muna natin yung shop natin. Yan, so panibagong araw na busy na naman po tayo ngayon. So bago natin ituloy ang video, nais ko muna magpasalamat sa patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa channel natin. Salamat mga ka-DIY master natin dyan, pati sa Facebook page natin. Salamat sa pag-follow. At kung hindi ka pa nag-follow, follow mo lang sa Facebook page natin, Burntam HPT TV also. At bago tayo magkalimutan, Analos Vlog, ayan, subscribe nyo na sa mga mahilig sa nobela. Ayan. So nandito tayo sa Miusol natin, 2011 model. Napakatagal na to pero nagmumurang kamatis pa to. Tara! Pakita natin. So bago natin ituloy, baka sa mga bago natin dyan na nanonood, huwag mo nang kalimutan na hit yung subscribe button, like at share mo tong video na to para makatulong sa iba. At syempre, hit mo na rin yung notification bell para feed ka sa mga other videos and next videos natin. At check mo na rin yung ibang DIY vlog natin pagdating sa 4 wheels at sa mga motor natin. Tara. So dito tayo, nakabukas yung makina natin para makita natin yung problema. Itong concern natin o senaryo natin sa akin mga ka-DIY, itong Miusol natin nagluloko. Hard starting siya sa umaga, tapos pag binibirit mo, pumupugag-pugag to nawawalan ng kuryente. So ang diagnose natin, unang ginawa natin, nagpalit tayo ng spark plug. Pero ganun pa rin, meron pa rin siyang pugak. Nagpalit na rin tayo ng high tension wire. Pakita mo. Yan. Ito yung dati niya mga ka-DIY. Yan, mga pinagpalitan natin. Nagpalit na rin tayo ng ignition coil. Yan, dalawa. Yan. Tapos, ito yung stock niya. 5TL. Naka 9G power tayo. Pinalitan na rin natin siya. Ganun pa rin, pumupugag-pugag siya. Mali yung burn niya dun sa spark plug niya. Yung pala, na-found out namin na naputol dito. Ito totong niya, may patid yung wire nung positive wire niya dito sa may ignition coil. Sa mga naka-encounter ng ganito na hard starting yung motor nila pag umaga, kahit na naka-tune naman, tama naman yung tune, yung air and fuel mixture, tama naman, nag-spark plug reading kayo, brown naman yung tip, copper yung kulay, hindi siya white at hindi siya black, isa-isahin nyo po, either sa spark plug, high tension wire, or ignition coil, or baka mahina na yung battery, or sa mga wires, baka may mga patid. So, until we found out na ito pala ang may sala, mga ka-DIY. Yan. So, tatanggalin natin to para malaman natin. Nakakabit pa kasi. Okay? Yan yung sinasabi natin, no? Yan. Yan. Kahit na-revolution na natin na walang kuryente. So, hanggang maubos na yung battery mo, hindi mo pa napaandar to. Ginawa namin dito, nagtuno-tuno pa ako, nag-tuning pa ako ng karburador. Kala ko karburador So wala rin. Until such time na ito, binuksan na. Buksan natin ito mga ka-DIY. Yan, tanggalin natin. Ito pala yung problema. So sa mga aburido na dyan, nag-worry na siya. Bakit ganyan ang problema? Hindi natin mapaandar ng tama. Ito lang po ang may sala. Nailagay na naman dito. So isa din to Huwag nyo ilagay dito kasi pag habang nakasakay kasi kayo, maandar yan, nagpi-play yan, nagbabounce. Yun ang isang dahilan niya. Yan. Ito yung sa may positive part ng ignition coil. Ito. Check natin to. Yun yung sinasabi ko mga ka-DIY. Binalutan ko na nga ng tip to kasi nagluloko dati Dati na nagluloko to, kumbaga lumulundag yung kuryente niya. So, tanggalin natin. Ayan, may lock po kasi yan. Ayun. Napatid po pala siya. Ayan. Nakadikit pa siya ng unti pero hindi tama o yung bigay ng supply ng kuryente niya sa battery. Kaya pala hindi niya mapandar. Kaya hard starting. So, pagbasa ko doon, nag-spark plug reading ako.
lean yung nakalagay. Kasi nasa gray or white po siya eh. So, ibig sabihin, more air, less gas. Kaya ganun ho siya. Yung pala, ito, mali pala ang burning, hindi tama yung supply niya. Kasi, naputol pala to. Okay? So, ang gagawin natin dito, maglalagay na lang tayo ng another terminal. Tapos, i-check din natin yung wire. Yung wire niya, napansin ko na rin po, parang sunog na rin. Pagka ganito, pwede nyo rin palitan, hanapin nyo lang to, buksan nyo lang to mga ka-DIY. Diyan, sa may harness niya. Pwede nyo rin itong palitan. Pero pagka ito, gumagana naman to, gumagana pa siya. Ang gawin nyo lang po, pagka putol na siya, balatan nyo siya ng ganyan, tapos hanap din kayo ng ganito, bagong terminal, tapos itong tube niya, para mas quality. Okay? So, ilalagay ko muna ito mga ka-DIY. Wait lang. So, ito mga ka-DIY, papalitan na ho natin siya kasi wala tayong mabili ng ganito. For the meantime, wala tayong ganito. Pero may mabibili siguro kayong ganito sa mismong kasa sa may Yamaha 3S. So, ang gagawin natin, pansamantagal, terminal lang din naman to mga ka-DIY. Ito na lang ang papalit natin. Yan. Pero pag naglalagay kayo ng ganito mga ka-DIY, tanggalin nyo dito sa spark plug yung cap. Tanggalin nyo dito kasi mag-ground po kayo. Tanggalin nyo dito or either sa may positive terminal. Okay? At saka sa paglalagay pala nito dito, ang gagawin natin, pag ganyan po siya. Para hindi siya, pag ganyan kasi, mahuhugot po yan. So, ang gagawin natin, igaganyan po natin to. Tapos, ganyan. Okay? Yan. Pasok muna natin tong tube niya, yung parang shrinkable tube niya mga ka-DIY. Kasi mamaya, pag nilagay mo na yan, hindi mo na ito may pasok. Lalagay nitong terminal mga ka-DIY, unahin nyo yung dito sa may gilid, yung isa. Tapos sunod nyo yung kabila. Yung parang magki-crimping ka. Okay? Tapos dito naman. Ganon din, same procedure. Dito muna sa kabila. Tapos dito sa kabila naman. Okay? Tapos, plies nyo na pag okay na. Ihigpitan nyo talaga ito na maigi para hindi po siya maglulus. Napaka-importante po nito mga ka-DIY. So yan, pag na-crimping po na po natin tong wire, hugutin nyo ng ganyan, try nyo kung matatanggal or hindi. Pag matatanggal, higpitan nyo lang. Tsaka na natin ilalagay yung tube niya. Itong parang shrinkable niya. Yan. Para iwas ground, kasi positive po ito. Tsaka na po natin ilalagay dito pa ganyan. Yan. So yan. Ito yung luma niya mga ka-DIY na napatid na. Yan na rin yung bago natin. So, okay naman yan. Kung wala kayo itong tube na kulay white, lagyan nyo ng tip yan kasi dapat wala pong lumulundag na kuryente dyan. Kasi positive part po yan. Tapos ilalagay na po natin. So yan, lalagay na rin natin itong ignition coil, yung dalawang tornilyo niya. Sinama ko na rin itong ground nitong high tension wire. Itong nabili ko kasing high tension wire mga ka-DIY, meron siyang kasamang wire na nandyan. Para sa ground naman yan. X-Speed, tri-core po yan. Naka-ignition coil ako ng Q-Tick pang touring. Higpitan nyo rin po maigi itong dalawang tornilyo dito gamit ang Phillips screw. Yan, antayin nyo po mga ka-DIY. I-testing na po natin. Tapos naka spark plug cap ako na original. Tapos yung spark plug ko naka twin core po ako. Yan, try natin kung ubra na po yung ginawa natin. Kung yung wire lang ba talaga ng positive ang may problema. Dapat one click na to. Yun. Diba? Convincing. So ayan, nag-idle na rin po siya. Dati po kasi, umaandar pa naman po siya pero nahihirapan po talagang mag-start. Hard starting siya tapos wala ho siyang idle. Namamatay-matay ho siya. Hanggang sa tuno po ako ng tuno ng tuno, yung pala, yan na po ang nag-uumpisa na pala siyang mapatid. Although meron pa siyang natitirang wire dati, yung pala, hindi siya buo. Hindi buo yung supply ng kuryente na binibigay niya. Kaya hard starting siya, tapos erratic yung idle niya, nagluluko, taas baba. Tapos nag-uuto-chok pa siya. Ang hirap talagang tapos parang lagi nagiinit yung makina. Yung pala, kulang ng supply ng kuryente. So sa mga naka-encounter ng ganun, sundan nyo lang po yung process, check nyo lahat ng wire, baka yung wire lang may problema. Pero umpisahan nyo muna sa pinaka-basic, spark plug, check nyo yung spark plug cap, high tension wire, ignition coil. Isa-isa muna para hindi ho kayo mapagastos. Then pag napalitan nyo na yan, i-check nyo yung wire. Baka ito lang sa wire ng positive para sa ignition coil. Okay?
So, kung meron kayong tropa, hiram kayo ng buong set ng ignition coil, i-try nyo. Kung yun lang ang problema, at least yun yung papalitan mo. Diba? So, ayun mga ka-DIY, pag may mga tropa kayo na nakayamaha din ng ganitong tulad, hiram lang po kayo ng set ng ignition coil, yung ganito, high tension wire, para na kung saan, para malaman mo kung saan yung may problema, nagkukos ng problem. Mag-umpisa kayo sa pinaka-basic, sa pinaka parts, isa-isahin nyo, okay? So, ganun, hoping na may natutunan na naman po kayo uli sa vlog content natin sa ngayon. At, try ko uli. Final. Yun. Okay na ho siya. So ayun mga ka-DIY, testing natin sa road test natin yung ginawa natin. Kung okay na siya. Testing natin. Quality. Kaya si Boss Ricky pala kasama namin. Tayo master car wash boy natin. Yun. So ayan, okay na yung ginawa natin. Wala na po siyang pugak, wala nang putok na yung pumuputok-putok talaga. Na umaapoy-apoy pa nga yung nito, tambucho nito. Okay na siya, maganda na, wala nang hesitation. All goods na. So ganun lang pala problema, napatid lang pala yung wire, yun lang po ang nag-cause ng problem. Kaya hard starting siya, wala pala siyang binibigay na kuryente na positive. So yan, maraming salamat. Hoping naman natutunan naman kayo sa vlog content natin ngayon kung paano po mag-troubleshoot ng walang kuryente na lumalabas. Okay? So God to be the glory and burn time. Signing off.